Alam mo ba kung sino ang tunay na hari sa bawat industriya sa Pilipinas? Sila ang kumikita ng bilyon-bilyon kada taon at hawak nila ang tiwala mo at ng milyon-milyong Pilipino. Sino ang may-ari ng mga ito? Gaano na sila kalaki at magkano ang kinikita? Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang number 1 business sa bawat industry sa Pilipinas. Banking. BDO Unibank. Nagsimula ito noong 1968 sa pangalang Acme Savings Bank na kalaunan ay binili ng SM Group ng C Family noong 1976. Ang 6 na anak ni Henry C. Sr. ay sunod-sunod sa number 5 hanggang 10 sa listahan ng Forbes ng richest Filipinos at $13 billion ang kanilang total net worth. Binili naman ng BDO noong 2005 ang mas malaking Equitable PCI Bank na nooy 3rd largest bank sa bansa. 3.8 trillion pesos ang total deposits mula sa kanilang clients pagkatapos ng 2024. Mayroon na rin silang 1,791 branches at 5,800 ATMs sa buong bansa. 82 billion pesos ang kanilang net income sa taong 2024 na tumaas ng 12% kumpara sa nakaraang taon. Casino. Solaire Resort Entertainment City. Ito ay nagbukas noong 2013 at ang kauna-unahang casino resort sa Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. $1.2 billion o 70 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ng business tycoon na si Enrique Razon Jr. na may-ari rin ng International Container Terminal Services Incorporated. Siya ang number 2 sa listahan ng Forbes ng richest Filipinos at may net worth na $11 billion. Mayroon ditong 5-star hotel, upscale retail outlets at iba't ibang mamahaling restaurants. May concert venue na The Theater at Solaire, wellness spa at shooting range. Ang casino ay mayroong 1,620 slot machines at 360 gaming tables. Sa taong 2024, nagkaroon ito ng 5.05 million visitors at 53.2 billion pesos ang naging gross revenue, mas mababa ng 9% kumpara sa nakaraang taon. Nagbukas naman ang Solaire North sa Quezon City noong May 2024 at may 8.4 billion pesos gross revenue sa taong yun. Life Insurance. Sun Life Philippines. Sun Life ang pinakamatandang life insurance company sa Pilipinas. Itinatag noong 1895. Ito ay 100% pagmamay-ari ng Sun Life Financial Incorporated na nakabase sa Canada. Sa taong 2024, umabot sa 57.15 billion pesos ang total premium income na nakolekta ng Sun Life at 11 billion pesos naman ang net income. Mahigit doble ang lamang sa number 2 na BPI AIA na may 4.8 billion pesos net income. Hawak din ng Sun Life ang pinakamalaking assets sa industriya na umaabot sa 328 billion pesos. Oil and Gas. Petron. Itinatag ng mga Amerikano noong 1959 sa pangalang Philoil Refinery Corporation. Noong 1973, binili ito ng Philippine government at naging pag-aari ng bansa. Pagsapit ng 1994, ibinenta ng gobyerno ang 60% shares nito sa pribadong sektor at noong 2008, naibenta na rin ang natitirang 40%. Kaya't ngayon ay pagmamay-ari na ito ng San Miguel Corporation sa ilalim ni Ramon Ang. Siya ang number 3 sa listahan ng Forbes ng richest Filipinos at may net worth na $3.7 billion. Mayroon din itong mga LPG brands tulad ng Petron Gasul at Fiesta Gas. Pinakabagong produkto nila ang Fiesta Gas 170-gram refillable cylinder para sa mga portable o camping stove na karaniwang gumagamit ng butane. May convenience store din sila na treats
na madalas ay makikita sa kanilang 2,600 gas stations. Sa taong 2024, nagtala ang Petron ng 8.47 billion pesos net income, mas mababa ng 16% kumpara noong nakaraang taon. Supermarket, Pure Gold. Nagbukas ito ng unang branch sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City noong 1998 at itinayo ng mag-asawang sina Lucio at Susan Ko na ngayon ay number 12 at 13 sa listahan ng Forbes ng richest Filipinos. 2.7 billion US dollars ang total net worth nila. Mayroon na silang mahigit 505 branches nationwide, kabilang na ang Pure Gold Junior at Pure Gold Extra brands para sa mas maliit na communities. Sa Pure Gold din, ang 153 Pure Mart stores, 29 SNR membership shopping warehouses, at 57 SNR New York-style quick service restaurants. Noong 2024, 219.17 billion pesos ang total revenue ng Pure Gold at 10.4 billion pesos ang kanilang net income, mas mataas ng 21.3% kumpara sa nakaraang taon. Fast food chain, Jollibee. Nagsimula bilang Magnolia Ice Cream Parlor noong 1975 sa Cubao, Quezon City na itinayo ni Tony Tan Caktiong. Ngayon ay isa ng bilyonaryo. Nang sinimulan nilang maghain ng fried chicken, palabok at iba pang pagkain, mas sumikat ito kesa sa ice cream, kaya't formal na naitayo ang unang Jollibee store noong 1978. Bago matapos ang taong iyon, mayroon na agad itong 7 branches. Mabilis ang paglago nito kaya't hindi natinag nang pumasok ang McDonald's sa Pilipinas noong 1981. Si Tony Tan Caktiong ay number 13 sa Forbes list ng richest Filipinos na may net worth na 1.3 billion US dollars. Kilala sa kanilang Chicken Joy, may mahigit 1,300 branches na ito sa buong Pilipinas at 400 international stores. Sa taong 2024, nagtala ang Jollibee ng 10.8 billion pesos net income, mas mataas ng 20.1% kumpara sa nakaraang taon. Airline, Philippine Airlines. Itinatag noong 1941, ang Philippine Airlines o PAL ang kauna-unahang commercial airline sa buong Asia. Pagmamay-ari ito ng PAL Holdings Incorporated na kontrolado ng negosyanteng si Lucio Tan na nasa number 4 sa listahan ng Forbes ng richest Filipinos at may net worth na 3 billion US dollars. Ang PAL ay mayroong 79 operational aircrafts na lumilipad sa 32 domestic at 40 international destinations sa 20 na bansa. Noong 2024, nag-operate ito ng 110,867 flights at nag-accommodate sa 15.6 million passengers. Mas mataas ng 6% kumpara sa nakaraang taon. 10.22 billion pesos ang kanilang net income noong 2024, mas mababa ng 51% kumpara sa record high noong 2023. Ang Cebu Pacific ay nagtala ng mas mataas na bilang ng passengers na 24.5 million, ngunit mas mababa ang net income na nasa 5.4 billion pesos. Convenience store, 7-Eleven. Ang 7-Eleven ay isang global convenience store chain na nagsimula pa noong 1927 sa Dallas, Texas, USA. Ngayon ay mayroon na itong mahigit 80,000 branches sa buong mundo. Sa Pilipinas, ang 7-Eleven ay majority-owned ng Taiwan-based company na President Chain Store Corporation na mayroong exclusive license para i-operate ang 7-Eleven brand sa bansa. Ang unang 7-Eleven store sa Pilipinas ay binuksan noong 1984 sa EDSA Corner Camias Avenue sa Quezon City. Mayroon na itong mahigit 4,100 stores sa buong bansa, ang pinakamalaki sa lahat ng convenience store chains sa Pilipinas, at target pa nitong magdagdag ng 500 stores ngayong taon. Para naman sa gustong magnegosyo,
maaaring mag-franchise ng sariling 7-Eleven store sa halagang 3.5 million hanggang 5 million depende sa laki ng pwesto at location. 3.81 billion pesos ang net income nito sa taong 2024, mas mataas ng 9.1% kumpara sa nakaraang taon. Coffee shop chain. Starbucks. Ang Starbucks ay isang global coffee house chain na itinatag noong 1971 sa Seattle, Washington, USA. Ang unang Starbucks store sa Pilipinas ay binuksan noong December 4, 1997 sa 6750 Building, Ayala Avenue, Makati City. Sa Pilipinas, pagmamay-ari ito ng Rustan Group of Companies na nasa ilalim ng Tantoco family. Hindi rin ito bukas para sa franchise. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 430 na Starbucks stores sa buong bansa at 40,200 stores sa buong mundo. Malayong pumapangalawa rito ang Coffee Bean and Tea Leaf na mayroong 210 branches sa Pilipinas at pagmamay-ari ng Jollibee Group. Pharmacy. Mercury Drug. Itinatag ni Mariano Ke noong March 1, 1945 sa Bambang Street, Santa Cruz, Manila. Nagsimula ito mula sa pagbebenta ng mga gamot na tingi-tingi gamit ang pushcart na naging simbolo ng abot-kayang gamot para sa masa. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 1,200 branches ang Mercury Drug sa buong bansa na may higit 15,000 empleyado. Pinamumunuan pa rin ito ng Ke family na may total net worth na 1.7 billion US dollars at kabilang sa top 15 na richest families sa Pilipinas. May hawak itong 50% ng local market share. Ibig sabihin, kalahati ng mga Pilipinong bumibili ng gamot ay sa kanila pumupunta. Sila ang mga higanteng hindi lang basta may pangalan, may kita, may impluwensya at may kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating ekonomiya. Pero sa likod ng tagumpay nila, may mga aral tayong pwedeng matutunan mula sa tiyaga, diskarte, hanggang sa tamang timing. Ikaw, anong negosyo ang gusto mong pasukin? Aantayin namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.